also prosecution witnesses. Yet none of the other witnesses corroborated his version of events. Not one. A couple of incidents alleged by the prosecution appear on its own evidence to be unrelated to drug enforcement, and thus questionably part of the fantasy Benjamin Vizda. Mr. Jeremy displayed compelling... rin natin na siyempre, pangungunang pagdinig pa lang ng kaso ito. In fact, hindi pa ito kabahagi ng trial on the merits. Ito ay kagahanap pa lang sila ng probable cause. No? At kaya pinag-iingatan. What happened when Mr. Vizda was taken away on the motorcycle? Balik na po The tayo. fact that while handcuffed, he attempted to grab the gun of one of the policemen, leading to a struggle and prompting the motorbike to fall over and the policeman to shoot Mr. Vizda twice in self-defense. And that this PNP report appears to be corroborated by another prosecutor. Obviously, yung sasabihin ng witness ay maselan na makaka-apekto sa seguridad niya, sa seguridad ng ibang tao, kaya rinidak. No? Pero nakakapagod po ito kasi itong portion ng argumentation ni Kaufman ay para patunayan na ang mga patayan ay hindi dahil sa pag-uutos ni Tatay Digong, hindi ito kabahagi ng systemic na patayan at ito ay mga individual na... The prosecution must still establish vertical linkage to Mr. Duterte. But there is no evidence that Mr. Duterte knew of Vizda, that he directed the operation, or that he approved its planning. Nor has the prosecution demonstrated that the incident would not have occurred in substantially the same way. Judge Murdoch, thank you very much, Mr. Kaufman. All the arguments on the merits have been heard. We will now break for 40 minutes up to 10:30. And after we return, we will continue with the closing arguments or submissions, starting with the OTP. Thank you very much. Court is suspended. Nag-recess na po, no? At sa susunod na 40 minutos ay babalik ang hukuman. Pero nagtapos na po si Kaufman sa kanyang mga submissions on the merits. No? Nakikita ninyo na ang mga pinipresenta nila ay argumento na nagsasaad na ng kabuuan ng kanilang mga ebidensya na tanging mga hukuman lang nakakita dahil sinubmit naman nila ang kanilang mga ebidensya nila sa pre-trial brief. No, sa puntong ito po, talagang medyo mahirap sundan kasi po ang pinasisinungalingan na ni Kaufman ay yung counts 2 at counts 3. Yung counts 2 ay ito daw yung mga high-value targets na dapat ipakita na mga pagpapatay ay si Tatay Digong ang nag-utos. Kasi nga po, ulitin ko, hindi naman teorya ng prosecution na ang pananagutan ni Tatay Digong ay sa pamamagitan ng command responsibility na nalalaman niya ng kriminal na nangyayari na wala siyang ginawa para imbestigahan at parusahan ng mga nagkakasala. Ang basehan ng kanilang sa paratang na dapat maparusahan si Tatay Digong ay dahil siya daw ay kabahagi, co-perpetrator o kabahagi ng sabwatan para patayin ang mga naging biktima dahil sila ay mga sibilyan, no? Na mahirap naman po talagang patunayan dahil in the first place napakahirap pong tanggapin na ang isang valid police operation ay nanaraget ng mga inosenteng sibilyan. Ang tinatarget po nila ay mga pinaghinalaang mga nagtutulak ng droga o di naman kaya ay yung mga nanlaban. Now dito sa naging submission ni Kaufman ngayon ay medyo detalyado. Hindi natin alam kung sino yung mga biktimang binabanggit niya. Meron lamang mga letra P1, P2, P3 na sinasabi. At ang nagpapakita na, ang pinapakita ni Kaufman dito sa mga testigong ito, unang-una, na kung meron mang patayan, ang patayan ay lokal. Hindi ito dahil sa pag-uutos si Tatay Digong. So kinakailangan kasi ipakita nila kung co-perpetrator si Tatay Digong, yung mga patayang napakadaming sinasabi nila ay pag-uutos si Tatay Digong. At ang prosecution po ang may burden na ipakita na yung patayan ay naging resulta nga sa mga binanggit na salita ni Tatay Digong, whether be it sa loob o sa labas ng
Kongreso. At ang pinapakita naman nila rito ay unang-una, walang nag-uutos doon sa mga pulis na nakapatay. Una. Pangalawa, merong mga ebidensya na talagang nanlaban. Yan po yung significance na sinasabi niya na sa ilang mga naging biktima ay merong gunpowder traces sa kanilang mga daliri. Kasi ang gunpowder traces naman po, ibig sabihin ay nagpaputok sila ng barel. At yan naman po ang sinasabi ni Kaufman ay mangyayari lamang kung meron talagang putukan na nangyari at nagresulta sa kamatayan ng isang pinagkahinalaang kriminal. No? At siyempre, pinabulaan din ni Kaufman na maraming mga bata naging biktima rito dahil sabi nga niya, bukod kay Kian de los Santos na kung saan ang mga nakapatay naman ay nakulong at napatawan ng panghabang buhay na pagkakakulong, ay wala na ibang minor de edad. Meron ngang testigo na sinasabi si Kaufman na biglang na-redact na sinabi na wala naman talaga ibang mga kabataan na naging biktima. Kaya siguro na-redact yan para pangalagaan ang testigo na po pwedeng bawian ngayon ng gobyerno kung malaman kung sino yung nagbigay ng testigo na yan. So in any case, sa count 3 din po ay dahil ito nga ay para dun sa mga Operation Tukhang, kinakailangan ipakita na ang mga patayan ay dahil sa pag-uutos si Tatay Digong at iniisa-isa nga niya yung mga testigong nagsasabi na kung meron mang patayan, yan ay dahil ang desisyon ay doon sa mga pulis na nasa ground mismo o di naman kaya ay sakop ng pag-uutos ng lokal na mga namumunong kapulisan sa lugar kung saan nangyari ang kapulisan na nagpapasilungaling doon sa paratang na si Tatay Digong ang nag-utos. Hindi po kasi ganun kadali talaga na balibasa, marami kang mapapakitang namatay, illegal na yung buong Operation Tokhang. No? Dahil unang-una, sinasabi na po paulit-ulit, na pati po sa batas sa karapatang pantao, at ito'y kinikilala sa buong mundo, hindi naman po pinagbabawal na gumamit ng dahas ang kapulisan. Lalong-lalo na po kapag mayroong banta sa kanilang buhay. Kaya nga lang po, kinakailangan talaga na mapatunayan din ng pulis kapag mayroong namatay na mayroon talagang totoong banta sa buhay niya, yung tawag na necessity, at saka yung dahas na ginamit niya ay sapat para makontra yung dahas na ginagamit ng kriminal. Siyempre po, pag bumaril ang kriminal, proportional naman ang kasagutan ng kapulisan na bumaril din. At kung tinamaan ang kriminal, pasensyahan na lang kasi nga yan po ay enkwentro ng tinatawag. So ganyan po yung iniisa-isa ngayon ni Kaufman, yung mga kada kaso na sinasabi nila na cold blood killing ay hindi naman po cold blood bleeding. Pinapakita niya na mayroong putukan nangyari, pinapakita niya na walang kinalaman si Tatay Digong sa putukan. So sabihin na natin mayroong pananagutan yung ilang mga pagkakataon na pulis na bumarel na walang necessity or walang proportionality, hindi naman po madidiin si Tatay Digong dito sa mga gawain ito dahil wala naman pong ebidensya na nagpapakita na inutos ni Tatay Digong itong mga pagpapatay na ito. So ulitin ko po bukod doon sa pinakamahirap na elemento na sa tingin ko hindi pa napapatunayan ng prosecution na mayroong intensyon si Tatay Digong na gurgurin ang mga biktima dahil sila inosenteng sibilyan, na alam niyang inosenteng sibilyan yan. Well, obviously, kaya hindi ito napatunayan, lahat po ng patayan, mga biktima sa war on drugs. Dahil ang war on drugs naman, yung kung kukunin talaga natin yung Operation Tokhang at saka Operation Double Barrel as the legal, kumbaga, legal framework for the war on drugs, wala pong order doon na patayin ang inosenteng mga sibilyan. In fact, walang order na patayin ng kahit sino. Yung mga high-value targets na sinasabi, ito po ay high-value targets dahil sila po ay mga kilalang mga personalidad na nangangalakal sa pinagbabawal na droga na kinakailangan magkaroon ng sapat na ebidensya para nga po makasuhan sa hukuman. So ang high-value targets ay laban sa mga suspects na nangangalakal sa pinagbabawal na droga at hindi naman po yan para kill list. Kung meron mang pagkakataon na yung pangalan ng isang tao ay nasa high-value targets, well, kinakailangan patunayan na yung pagpatay ay dahil nga sa pag-uutos si Tatay Digong at wala nga silang ganyang mapakita. Ngayon, ang sinasabi ng prosecution marami daw pagkakataon na mga napatay ang mga documentation ay yun nga po nanlaban daw at ang katunayan sa sila ay nanlaban ay dahil nga daw po sa
mga planted evidence. Pero sinasabi naman ni Kaufman na tama naman, kahit makarating sa daigdig nito, meron namang presumption of regularity yung mga kapulisan. No? At hindi naman po pwede sabihin na lahat ng mga nakasulat sa dokumento na inisyu ng mga public officials gaya ng mga kapulisan ay kasinungalingan. Kung gusto atakihin ng prosecution yung integridad ng mga official documents na may kinalaman sa mga patayan ng biktima, nakasalalay sa prosecution yung burden of proof na patunayan na talagang kasinungalingan yung mga official documents na yan. Pero pati sa ICC, hindi naman matatanggal yung presumption of regularity in the discharge not only of administrative duties, kundi pati yung duties ng mga kapulisan. So unless the government can show using substantial evidence na ni isang patayan ay dahil nga sa illegal na order ni Tatay Digong, meron talagang presumption pa rin na lahat ng mga napatay sa war on drugs were done so where the policemen were in the regular discharge of their functions. Ganyan po talaga sa buong daigdig. Hindi lang naman po sa Pilipinas yan. Kaya nga ang sinasabi ko, at yan naman pong ginagawa ng mga abogado ng biktima, pag meron talagang illegal na patayan, kinakailangan tutukan mo yan. Dahil ang pananagutan ay personal dun sa pulis. Bakit mo ibabaling ang sisi sa Presidenteng Duterte na isang abogado at isang piskal na sa tingin ko ay hindi magagawa na magbigay ng issue na baliwalain ng batas at pumatay lang na pumatay. Yan po ay talagang hindi katanggap-tanggap sa training ng kahit sinong abogado. Dahil kami po ay na-train, napakahirap naman po yung 4 na taon sa law school, yung pag-review sa bar, pagkuha ng bar, para sumunod sa batas. Kaya nga po ang aming mentality ay talagang itong batas, itong susundin. No ifs, no buts. The law may be harsh, but such is the law. No? So, mahirap po talaga isipin na gagawa willingly ng krimen ang kahit sino na may kinalaman sa pagpapatupad ng batas, lalong-lalo na yung merong mga sinimpuang katungkulan na itaguyod ang saligang batas at mga batas ng ating bansa. Kasama na po dyan, hindi lang ang presidente, hindi lang ang isang alkalde, kundi lahat po ng pulis ng Republika ng Pilipinas, lahat po ng manggagawa sa gobyerno ay required po na magkaroon ng ganyang panunumpa sa katungkulan na itatagulod ang batas at ang ating mga saligang batas. Anyway, 40 minutes break po ang tinawag nila. Medyo mahaba po yan. No? At tingin ko, by way of overall recap, yung today naman po, yan ay para lamang dun sa kanyang summation of evidence dun sa count 2 and count 3. Yung kabuuan halos ng kanyang talumpati kahapon na para sa count 1 at yun nga po yun sa DDS killing. Sa count 2 and 3, tama naman po na kaunting panahon lang ang kanyang ginugol kasi ako nga po nung nagpresenta ang mga prosecution doon sa second day nila, halos di ko na pinansin kasi wala nga napatunayan. Kasi ang kailangan lang patunayan yung patayan ay sang-ayon sa isang conspiracy na ang pag-uutos ay nanggaling kay Tatay Digong. Paano nila mapapatunayan yon? Unang-una, yung sinasabi nilang siste ay legal dahil hindi naman walang bisa ng Korte Suprema nang yan ay nakarating sa Korte Suprema. Pangalawa, wala namang kahit anong indikasyon na yung mga biktima ay pinatay dahil sa kahit anong pag-uutos si Tatay Digong. In fact, case-to-case basis nga yan, kaya nga isa-isa yung mga kaso para ipagpakita na hindi yan patayan dahil gusto lang nila pumatay. Either yan ay nanlaban, karamihan ay nanlabang at meron namang forensic evidence na sila ay nagpaputok o di naman kaya ay mga gawain mismo ng mga pulis na wala namang kadahilanan o walang connection kay Tatay Digong. Na yan po ang kinakailangang ipakita dahil ang kanilang basihan para sabihin na merong responsibilidad si Tatay Digong ay yung indirect participation as co-perpetrator. Now, again po, no, for the co-perpetrators na siguro ngayon kakaba-kaba dahil meron ng warrant of arrest sa kanila, well, tingin ko ngayon makakahinga na sila ng mas maigi. Kasi alam na nila kung ano yung basihan ng warrant of arrest. At dahil alam na nila kung ano yung basihan ng warrant of arrest at nasiwalat na sa publiko, tingin ko, miski humingi sila ng warrant of arrest, ako ang magiging mungkahi ko na, sige na, harapin nyo na dahil wala naman palang kalatuleto yung mga kadahilanan ng inyong pagiging co-perpetrators, no? Kasi nga, ano ngayon kung co-perpetrator ka sa isang system na hindi naman binaliwala o sinabi ng sa ating Korte Suprema na labag sa batas, di ba? So wala na silang dapat katakutan, kumbaga, dahil alam naman na natin na hindi naman illegal yung kanilang
pinatupad na Operation Double Barrel. No? So wala naman silang dapat katakutan dyan unless may mga specific victims na magsasabi na pagpatay ay dahil sa utos ni Tatay Digong at ng kanyang co-perpetrator. Dahil kung ikaw naman ay co-perpetrator, hindi lang sapat na mapatunayan na si Tatay Digong ang nag-utos. Kaya kailangan mo rin patunayan na yung gawain mong personal ay naging dahilan din kung bakit nagresulta sa pagpatay ng isang biktima. At siyempre, dahil hindi naman to ordinary case of murder, hindi naman po pwede na mapatunayan lamang yung pananagutan ng co-perpetrator as far as an individual killing is concerned. No, kinakailangan patunayan na talagang may kinalaman siya o responsibilidad din siya sa killing na mas marami pang naging biktima. So, okay. Actually, ako po ngayon meron akong inaantay na tawag pero sabi niya 11:15 daw nakalipas na ang 11:15 di pa rin siya tumatawag. No?